Habang binuksan na ni Cleo ang pintuan ng kwarto niya, tameme naman ang tatlo na kinakabahan. Pero nawala ang kaba nila nang isa-isa na silang nilapitan ni Cleo para halikan. Sumabay ang tatlo sa ginawa ni Cleo. At nagpatuloy si Cleo na ialay ang kanyang kagandahan. Nang magtapos ng high school, si Jed ay kinuha siya ng tita Cleo niya na nasa Maynila. Ayaw sana pumayag ng mga magulang niya dahil kaya naman nilang pag-aralin sa college si Jed dito sa Butuan. Pero tumawag at nakiusap ang tito Carlo niya sa nanay niya. Nagtatrabaho si Carlo sa ibang bansa. Mag-iisang taon na nang nasa Canada ito. Magkapatid ang nanay niya at tito Carlo niya at gustong-gusto naman ni Jed na sa Maynila siya mag-aral. Ipinangako kasi ng tita Cleo niya na pag-aralin siya at suportahan siya sa hilig nito. Mahilig si Jed kumanta at magaling din ito mag-gitara. Wala pang anak sina Cleo at Carlo na 3 years nang nagsasama bilang mag-asawa at edad 27 lamang si Cleo. Natuloy na nga si Jed sa Maynila at sa tita Cleo niya siya tumuloy sa Makati. Namangha naman si Jed sa itsura ng kanyang tita. Sa kagandahan ay masasabi niyang napakaganda ng tita niya. Nakita na niya ito dati nang magbakasyon ito sa probinsya nila at nasa average ang kagandahan niya. Sa ngayon lalo itong gumanda. Gawa na rin ng mga nabibiling pampaganda na ginagamit ni Cleo. Lalo pa at nagtatrabaho siya sa isang opisina sa Makati. Katamtaman lamang ang laki ng bahay nila Cleo. May itaas ito at ibaba. Malawak ang baba na hinati lamang sa sala sa kitchen at ang itaas nito ay 3 kwarto na. Mag-isa lamang siya kaya walang tao dito kapag pumapasok siya sa opisina. Isang sorpresa naman ang naghintay kay Jed nang pagpasok niya sa bahay. May bagong biling acoustic guitar ang nakahandang iregalo ni Cleo kay Jed. Halos mapatalon naman sa tuwa si Jed nang makita niya ito. Ito ang isa sa mga ipinangako sa kanya ng tita niya. Isang linggo na lang at magpapasukan na, kaya naghintay na lamang si Jed ng mga araw. Inubos niya ang oras sa pagkanta at paggitara. Kumpleto sa gamit ang tita niya, dati itong mga kagamitan ng kanyang tito Carlo na dating miyembro ng isang banda. Maayos pa ang drum set at ang ilang mga amplifiers ay gumagana pa, kaya sinubukan itong gamitin ni Jed. Natuwa naman ang tita niya sa kanya. Wari bang nagpapaalala si Jed sa kanyang asawang si Carlo na nasa ibang bansa. Medyo may hawig din kasi si Jed kay Carlo na kapatid ng kanyang ina. Maputi kahit sa probinsya lumaki. Sakto ang height niyang 5 feet and 7 inches sa edad na 19. Kaya may potential din talaga na makikilala siya sa larangan ng pag-awit. Sa tuwing umuwi nga si Cleo galing ng trabaho ay tila ba nabawasan ang stress at pagod niya kapag nadadatnan niya si Jed sa bahay na kumakanta at nakapagluto na rin ng makakain. At naging maayos din ang bahay niya dahil marunong naman si Jed sa bahay. Sabay na silang naghapunan ni Jed. Pagkatapos nilang kumain ay nagpahinga lang si Cleo. Sandaling lumabas muna para mag-vape. Matapos ang 10 minuto ay bumalik na siya sa loob ng bahay para mag-shower na. Tumuloy na si Cleo sa kwarto niya sa taas. Binuksan niya ang computer niya at kaagad na nag-online. Maya-maya ay tumawag na si Carlo sa kanya. Ganitong oras tumatawag si Carlo sa kanya, 9:00 ng gabi. Kaagad na humarap sa kamera si Cleo. Natuwa naman si Carlo sa ayos ng kanyang asawa. Bagong ligo at tanging tuwalya lamang ng takip ng kanyang katawan.
at wala pa rin itong panloob. Hindi kaagad nakapagsalita si Carlo. Kahit regular naman ang pag-uusap nila sa ganitong paraan ay kakaiba na pansin niya ngayon kay Cleo. Kakaiba ang init na dating nito. Kahit sobrang lamig sa lugar nila ay para bang pinagpawisan siya. Kaagad na ngang nagsimula si Cleo sa gagawin niya. Nakalabas na at nakahanda ang mga laruan niya. Halos mapabuntong hininga naman si Carlo sa nakikita sa asawa niya. Sa ganitong paraan ay nabawasan ang pangungulila nila sa isa't isa. Pinaligaya ni Carlo ang kanyang sarili habang si Cleo naman ay ganun din ang ginagawa. 3 beses sa isang linggo nila ito ginagawa ni Carlo. Sabay na rin silang natapos mag-asawa. Nakatulog na rin si Cleo sa sobrang saya. Lingid sa kaalaman ni Cleo ay nakikita pala ni Jed ang ginawa niya. Kung kaya natapos na rin si Jed sa kanyang sarili. Dahil hindi na isara ni Cleo ang pintuan ng kanyang kwarto, nakasanayan na niya kasi ito. Medyo hindi pa nagsising in sa kanya na may kasama na siya sa kanyang bahay. Nang magsimula na nga ang pasukan ay masaya si Jed. Hindi naman siya nahirapang maghanap ng mga bagong kaibigan. Lalo pa at may talent ito sa pagkanta. Napasali naman siya sa music club ng kanilang university. Dito ay nakilala niya si Mark na magaling sa drums. Si Sebastian na magaling naman sa bass guitar. Si Ori na magaling naman sa organ. Nagkasundo naman sila na magbuo ng banda at si Jed ang kanilang bokalista. Naging aktibo si Jed sa pagbabanda kaya minsan late na rin siya kung umuuwi kapag may practice ang grupo niya. Napansin naman ito ni Cleo kaya kinausap niya si Jed na iwasan ang masyadong oras niya sa grupo niya. Nag-aalala siyang baka mapabayaan ni Jed ang academics niya. Nakinig naman si Jed sa kanya. Inoffer naman ni Cleo na pwede naman dito sa bahay nila mag-practice pero tuwing Sabado nga lang. Kaya kinausap ni Jed ang mga kagrupo niya na 2 beses na lamang sila mag-practice sa isang linggo at tuwing Sabado na lamang sa bahay nila. Pumayag naman ang lahat kay Jed para din magamit nila ang mga instrument ng kanyang tito Carlo. Baka kasi masira lamang ang mga ito kapag hindi nagagamit. Nagkasundo silang 4 na tuwing Miyerkules na lamang sila mag-practice sa studio nila sa university at tuwing Sabado naman sa bahay nila Jed. Pabor naman kay Jed dahil ibig sabihin nito mapapahaba ang oras niya sa bahay. Tiyak na muli na naman niyang masisilayan ang pagpapaligaya ni Cleo sa kanyang sarili. Unang Sabado ng practice nila sa bahay ni Jed, isa-isang nagsidatingan sina Ori, Mark at Basti. Wala pa si Cleo na mga oras na yon. Pero hindi naman nagtagal ay dumating naman siya, galing trabaho. Nagulat naman ang mga kasama ni Jed na makita si Cleo. Hindi nila akalain na napakaganda at sexy pala ng tiyahin ni Jed. Lahat sila ay napatingin dito. Kaagad namang ipinakilala ni Jed ang grupo kay Cleo. Tuwang-tuwa naman si Cleo dahil ang cute daw nila. Si Mark na kahit medyo chubby ay maputi ito at matangkad. Si Auri naman ay katamtaman ng katawan, medyo moreno pero pogi. Si Basti ay may pagka bad boy pero cute ang dating. Pero mabait naman talaga. Pare-pareho silang 20 years old na. Saglit na kumain na muna si Cleo at siniguro na okay lang ang grupo. Habang naghahanda ng mga gamit ang 4 ay naligo na rin si Cleo pagkatapos niyang kumain. Pagkatapos niyang maligo ay nag-vape na muna sa labas si Cleo at nakipag-usap sa 4. Siya nga pala guys, nagpa-deliver pala ako ng pizza. Merienda niyo mamaya.
Maiiwan ko na muna kayo dyan. Salita ni Cleo habang papakit na sa taas. Ilang minuto pa lumipas ay hindi pa din maayos nila ang mga instrument. Nang maalala nga ni Jed na may kulang na cord at nailagay niya ito sa kanyang kwarto sa taas na nasa cabinet niya. Inutusan muna niya si Mark na umakyat para kunin ito sa kwarto niya. Matapos sabihin ni Jed kay Mark kung saan banda nakalagay ang gagamiting cord, ay umakyat na si Mark. Nang mapadaan naman siya sa kwarto ni Cleo, nabigla siya sa nakita niya. Dahil hindi naman nakasara ang pintuan ng kwarto ni Cleo, kaya kitang-kita ni Mark si Cleo na nagpapaligaya ng kanyang sarili. Magkahalo ang naramdaman niya. Kinabahan siya, natuwa. Sumili pa siya sandali nang maalala niya ang pinakuha ni Jed. Kaya tumuloy na siya sa kwarto ni Jed. Pero nakalock ito. Kaya bumaba na siya para kunin ang susi kay Jed. Kaagad niyang binulungan si Aury. Par, nakita ko si Tita Cleo sa kwarto niya na may ginagawa sa tapat ng computer. Nagsasarili. Bulong ni Mark kay Aury. Nagkasundo silang si Aury na lang ang kukuha ng susi kay Jed. Lumapit siya kay Jed at, Jed par, nakalock ang room mo. Ako na lang ang kukuha, akin na susi. Salita ni Aury. Ay, oo nga pala, naila ko pala kanina. Eto. Sagot naman ni Jed, sabay abot ng susi. Mara namang umakyat sa taas si Aury at dumaan sa kwarto ni Cleo. Kitang-kita niya ito sa ginagawa at mukhang nasa kalagitnaan na si Cleo sa ginagawa. Kinabahan si Aury kaya tumuloy na siya sa pinto ng kwarto ni Jed at binuksan niya ito. Bigla namang nakaramdam si Cleo na tila ba may taong nakasilip sa pinto. Kaya agad siyang tumayo at isinara ang pinto. Ipinagpatuloy niya ang ginagawa. Nang pagdaan uli ni Aury sa kwarto, nakasarado na ito. Sinalubong naman siya ni Basti. Nabulungan na rin pala ni Mark. Sarado na par. Nakahalata yata. Salita ni Aury kay Basti. Inabot na ni Aury ang pinakuha ni Jed. Di nagtagal ay nakapagsimula na ang grupo. Napatigil naman sila nang bumaba si Cleo na maiksing maong short ang suot at kulay white na crop top na pang-itaas. Hindi maibabad ng tatlo ang paningin nila kay Cleo dahil nahihiya sila kay Jed. Dahil ano pa man kasi kamag-anak pa rin ni Jed si Cleo. Dumating na pala ang pinadeliver na pizza ni Cleo. Binayaran niya ito, 2 malalaking size ng pizza. Okay guys, pahinga na muna kayo at magmerienda na muna tayo habang mainit pa. Salita ni Cleo. Nagsimula na ngang kumain ng grupo, masayang masaya ang tatlong kasama ni Jed. Nahahalata naman sila ni Jed, pero pakiramdam naman ni Jed, proud siya sa tita niyang maganda. Kaya hindi naman niya masisi ang tatlo kung magka-crush man ang mga ito. Pwede bang sa next Saturday na kayo magpatuloy ng practice? Gabi na rin, baka mareklamo na tayo ng mga kapitbahay natin. Tsaka para makauwi na rin kayo at hinihintay na kayo ng mga magulang ninyo. Si Cleo habang kumakain ng mainit na pizza. Habang sumusubo nga ng pagkain ay hindi naman maiwasang mapatitig ang tatlo. Kumuha naman ng malamig na beer si Cleo sa ref. 5 San Mig Light at isa-isa niya itong binuksan at inabot sa 4. Tamang-tama ito sa pizza. Nang matapos kumain at inumin ng tatlo ang beer ay nagpaalam na ang mga ito para umuwi na. Nagpatuloy naman sina Cleo at Jed. Marami pang lamang San Mig Light ang ref nila, pero nakakatatlo pa lamang si Jed ay nahilo na ito at nalasing. Ngayon lamang kasi siya uminom. Kaya nagpaalam na naman siya kay Cleo na aakyat na para matulog na. Pero sinundan siya ni Cleo para alalayan. Hindi naman tumanggi si Jed. Hanggang sa kwarto ay hinatid siya ni Cleo.
Si Cleo ay mainit na rin ang pakiramdam na kahit hindi naman nalasing ay iba ang tama sa kanya ng beer. Kanina pa siya nakakaramdam ng init. Dahil nabitin siya kanina sa paglalaro nila ni Carlo sa computer. Gustuhin man niyang tawagan ang asawa ay hindi naman pwede na. Dahil may oras kung kailan lang available si Carlo. Habang nakatitig siya kay Jed na nakahiga ay si Carlo ang paningin niya. Kaya sinimulang halikan ni Cleo si Jed na bigla namang naramdaman ni Jed si Cleo. Hindi na ito tinanggihan pa ni Jed. Nang gabing yon ang pakiramdam ni Cleo ay kapiling niya si Carlo. Uhaw si Cleo kaya pinunuan ito ni Jed. Nagising na lamang si Jed kinabukasan nakatabi ang tita Cleo niya. Alam niya ang nangyari sa kanila kagabi. Nang makita niya sa ayos ang tita niya ay muling nabuhay ang natutulog niyang alaga. Kaya naalimpungatan na lamang si Cleo nang maramdamang may pumasok na naman. Tuwang-tuwa si Cleo, hindi niya maawat si Jed. Sumunod na Sabado ay sabay-sabay na dumating sina Mark, Basti at Aury. Kaagad na nakapagsimula silang lahat. Pero ang tatlo ay hindi makafocus sa ginagawa nila dahil nanonood si Cleo. Di nagtagal, umakyat na rin si Cleo sa kwarto niya. Ito ang oras niya kay Carlo. Itinuring na niya itong obligasyon niya sa asawa niya. Tuloy lamang ang apat sa pagtugtog. Nang magpahinga ay pawisan na sila pareho. Nakiusap naman si Mark kay Jed na kailangan niya munang magpalit ng damit at manghihiram na muna siya dahil basa ito sa pawis. Ganon din ang dalawa sina Aury at Basti. Pinaakyat sila ni Jed sa kwarto niya para kumuha ng sando. Pero ang totoong nasa isipan talaga ni Mark, Basti at Aury ay masilip si Cleo. Sabay na ngang umakyat ang tatlo. Natsyempohan naman nilang katapos lang ni Cleo at isinara na ang computer nito. Pero kita pa ang kabuuan niya. Nang napatingin naman si Cleo sa pintuan ay nakita niya ang tatlo. Hindi na sila nakaalis pa. Sinisilip niyo ba ako? Kayo ha? Ali kayo, pasok. Habang binuksan na ni Cleo ang pintuan ng kwarto niya, tameme naman ang tatlo na kinakabahan. Pero nawala ang kaba nila nang isa-isa na silang nilapitan ni Cleo para halikan. Sumabay ang tatlo sa ginawa ni Cleo. At nagpatuloy si Cleo na ialay ang kanyang kagandahan sa tatlo. Si Jed naman ay nagtaka dahil matagal bumaba ang tatlo. Kaya naisipan niyang umakyat sa taas at nagulat siya na makita ang tatlo sa kwarto ng tita Cleo niya. Masayang masaya sa ginagawang laro. Sumali na rin si Jed sa kanila. Hindi makapaniwala si Cleo sa nangyari. Hindi niya maipaliwanag ang sayang naranasan sa apat na magkasabay siyang pinasaya. Sumunod na Sabado ay ganito uli ang tagpo nila. Hindi nila kayang pigilan ang mga sarili. Mga buwan pa lumipas ay natigil na rin ang ganitong gawain nila dahil nagpunta na rin si Cleo kay Carlo sa Canada. Naiwan naman si Jed at nagpatuloy sa pag-aaral.